Paano ba? 8 tips para mag-glow up ang lalaki. Kung gusto mong gumwapo at mas marami magkagusto sa'yo, panoorin ang video na ito. Tip number 1, magpapayat. Ang pagpapayat ay isa sa mga pinakamalaking hakbang para magkaroon ng magandang pangatawan at maging mas attractive sa ibang tao. Kung merong mga hindi nakatutulong na pagkain sa iyong mga kinakain tulad ng mga fast food at processed foods, ito ay maaaring magdulot ng hindi magandang epekto sa iyong kalusugan. And also, yung mga high blood pressure, di ba? And at the same time, yung pangangatawan o hugis ng katawan mo. Kailangan mo iwasan ang mga ito at mag-focus sa pagkain na mas malusog na pagkain tulad ng mga gulay, prutas at protina. In fact, mas maganda nga kung hindi lang magpapayat, kundi magpalaki ng katawan. Lalong-lalo na kung ikaw ay lalaki dahil attractive yon sa mga babae. Hindi naman kailangan na sobrang parang bodybuilder katingnan, pero yung tipong meron kang laman, hindi ka masyado lang payat o patpatin. So, anong ibig sabihin nun? Konting muscle, konting definition, plus points kung meron kang abs. Dahil ang babae kahit papano naa-attract sa mga lalaki na inaalagaan ang kanilang mga sarili. Tip number 1, ayusin ang katawan mo. Alagaan ang katawan mo, mag-ehersisyo at kumain ng tama. Tip number 2, alagaan ang iyong balat. Ang iyong balat ay isa sa mga pinakamalaking bahagi ng iyong katawan, kaya't mahalaga na alagaan mo ito ng maayos. Maraming mga produktong pangalagaan ng balat ang available sa merkado, ngunit mahalaga rin na pumili ng mga produkto na bagay sa iyong skin type. Ano yung mga example na kailangan mong gawin kapag nag-aalaga ka ng balat? Siyempre, 'di ba, maski gaano ka pa kamistiso o kagwapo, kung ang dami mo namang pimples, syempre nakakababa ito ng self-confidence at hindi rin ganun ka-attractive. Kaya maganda siguro na maghanap ka ng mga products na kunyari mga oil control na facial wash o di kaya ay pwede mong ilagay sa mga pimples mo. Isa sa mga over-the-counter na pwede mong ilagay ay ang benzoyl peroxide na siyang nakaka-dry ng mga pimples. Kailangan mo rin maghilamos ng mabuti at gumamit ng facial wash na pampakinis ng iyong mukha. Mas maganda kung ikaw ay oily face na maglagay ka ng water-based moisturizer upang maiwasan ang pagkakaroon ng early wrinkles at aging. Kaya alagaan ang iyong balat habang maaga pa. Tip number 3, mag-ayos ng buhok. Ang buhok ay isa sa mga tinitignan ng mga tao kapag nakakita sila ng isang lalaki. Kailangan mong siguraduhin na lagi itong malinis at maganda ang kalagayan nito. Hindi yung parang malangis-langis siya kasi hindi ka nagsha-shampoo o di kaya hindi mo na sinuklay ang iyong buhok, tinago mo na lang sa sombrero. Ngayon, kung wala ka ng buhok, okay lang yan. Panindigan mo na lang. Yung iba, no, kesa sa may buhok ka na paunti-unti, medyo awkward ang pagtubo nito, pwede namang magpa-cut ka na lang ng semi-kalbo or kalbo. Dahil in the end, mas attractive tingnan na uniform yung itsura ng ulo mo, 'di ba? Hindi yung meron lang konting natitira na buhok, mas agaw pansin 'yun. Mahalaga na pumili ng mga produkto na bagay sa iyong buhok tulad ng mga shampoo at conditioner at magpakonsulta sa iyong barber o stylist sa anong uri ng gupit ang bagay sa iyong itsura. Gayon, kung gusto mo naman magpadagdag ng buhok kasi nauubos na nga o medyo nagre-recede na ang iyong hairline, maaari kang gumamit ng mga produkto tulad ng minoxidil o di kaya ay kumonsulta sa mga doktor kung paano ba maaayos ang receding hairline mo o ang pagkakalbo. Mahalaga rin na palagi mag-apply ng hair products na nagpapaganda sa itsura ng iyong buhok, katulad na lang ng wax o di kaya ng hair gel. Tip number 3, mag-ayos ng buhok. Tip number 4, maglinis ng mga kuko. Maaaring maliit na bagay ito para sa iyo, ngunit nagbibigay ito ng malaking epekto sa iyong pangkalahatang itsura. Kasi kung madumi ang mga kuko mo, mapapaisip ang mga taong nakakasalamuha mo kung ano pa ang madumi sa iyo. Siguraduhin na malinis ang iyong mga kuko at hindi mahahaba ang mga ito. Kasi sa totoo lang nakakadiri kapag mahaba ang kuko ng lalaki. Lalong-lalo na kung sobrang haba tas iisa lang. Nako,
Yan. Kailangan mo maglinis ng iyong mga kuko ng maayos at mag-apply ng pwede namang hand cream pero hindi naman kinakailangan upang mapanatili ang kagandahan at kalusugan ng balat ng hands mo. Pero sa totoo lang, bare minimum, gupitan mo lang yung kuko mo and make sure na maayos at malinis siya tingnan. Malaking pogi points na yun sa'yo. Tip number 5, magbihis ng maayos. Ang pananamit ay isa rin sa mga tinitignan ng mga tao kapag nakakakita sila ng isang lalaki. Kailangan mong pumili ng mga damit na bagay sa iyong katawan at nakapagbibigay ng tiwala sa iyong sarili. Hindi kailangang mamahalin ang mga ibibihis mo. Basta maganda, malinis at hindi gusot-gusot ang damit mo. Maaari kang maghanap ng mga kasuotan na maganda at abot kaya sa mga thrift shop o ukay-ukay. A good tip siguro para sa mga lalaki, no? As much as possible, if you are going out somewhere, iwasan yung nakachinelas ka lang. Kasi pangit siya tingnan unless pupunta ka sa beach. So, pwede kang magsuot ng rubber shoes, ng sapatos na closed toe. And para naman sa mga t-shirt nyo, mas maganda yung may manggas at may kwelyo. Iwasan yung lalabas kayo na nakasando lang kayo. Unless nga napupunta kayo sa beach. Make sure din na walang butas yung mga suot nyo o hindi punit-punit at hindi rin gusot-gusot. Ang pangbaba nyo naman, mas maganda kung kayo ay nakapants, lalong-lalo na kung hindi nyo naman masyadong kaklose ang pupuntahan nyo, or kung magsha-shorts man kayo, ay sana hanggang knee length ito or slightly above the knee. Kasi kapag sobrang ikli naman, iba rin ang maiisip ng mga tao sa inyo. Tip number 6, magpabango. Ang pabango ay isa sa mga paraan upang magdagdag ng kaakit-akit na amoy sa iyong pangkalahatang hitsura. Actually, bet na bet to ng mga babae, ang lalaking mabango. Kailangan mong pumili ng mga pabango na bagay sa iyong personalidad at pangangailangan. Mahalaga rin na hindi sobrang dami ng ilagay mo upang hindi maging nakakasakit sa ilong sa mga taong nasa paligid mo. Maganda rin kung mag-invest ka sa deodorant na may antiperspirant upang maiwasan ang pagkakaroon ng maasim na amoy sa katawan. Kasi sa totoo lang, sa isang mainit na bansa tulad ng Pilipinas, yung anghit o pagiging mabaho ay isa sa napakalaking turn-off, even kung gaano ka pa kagwapo. Tip number 7, magkaroon ng maayos na postura. Ang tamang postura ay nagbibigay ng tiwala sa sarili at nagpapakita ng self-confidence. Kailangan mong maging mapagmatyag sa iyong postura at mag-practice ng tamang pagtayo at pag-upo. Dahil dito rin na-take ng cue ang mga tao kung gaano ka dapat nila karespetuhin. Kung ikaw ay laging nakayuko, ayaw mong tumingin sa ibang tao, syempre ang tingin nila sa'yo ay may tinatago o di kaya ay mahiyain masyado. Kaya baka api-apihin ka. Kaya ayusin ang postura, fake it till you make it, act like other people who are confident, no? Even if you don't feel it just yet. Kung mahirap ito sa'yo, pwede kang maghanap ng mga ehersisyo o magpatingin sa mga espesyalista tulad ng physical therapist para magbigay ng mga tip tungkol sa tamang postura. Tip number 7, ayusin ang posture mo. And tip number 8, magkaroon ng positive na attitude. Ang positive na attitude ay isa sa mga pinakamalaging bagay na kailangan mong magkaroon upang mag-glow up. Kasi kung masyado kang mahiyain, lagi kang negative, lagi kang nakasimangot, even if ayusin mo ang itsura mo, hindi pa rin ma-attract ang mga tao sa'yo dahil isipin nilang napakabugnutin mo. Kailangan mong magkaroon ng pagpapahalaga sa iyong sarili at magpakita ng magagandang katangian sa harap ng ibang tao. Mahalaga rin na magpakatotoo ka sa iyong mga hangarin sa buhay at maghanap ng mga paraan upang maabot ang mga ito. Kasi maski gaano man kapresentable ang itsura mo, dito sa Pilipinas o sa ibang bansa rin, ang mga lalaki ay expected rin na maging successful o at least merong isang area of expertise sa kanilang buhay. And napakalakas taas ng attraction level ng mga tao sa'yo kapag successful ka rin na tao maliban sa lahat ng tips na ibinahagi namin sa video na ito.
Maraming salamat sa pagnood. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. And for one-on-one consultations or coaching, maaari din kayong mag-book ng paid session with me. Link is in the video description box. Maraming salamat and see you in our future videos.